Pa ang naging pahayag ni VP Sara kaugnay sa lifestyle check na sinabi ng Pangulo? Aga sinusuportahan ni Vice President Sara Duterte yung panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng lifestyle check. Ngunit binanggit ni VP Duterte na hindi lang dapat saklawin nito yung mga elected o naihalal na mga public officials, kundi maging yung mga inappoint o itinalaga sa posisyon ng mga opisyal ng gobyerno. Nasa The Hague, Netherlands ang pangalawang Pangulo ngayon kasama ang kanyang mga kapatid na si Congressman Paulo Duterte, Davao City Acting Mayor Baste Duterte at bunsong kapatid na si Veronica Kitty Duterte. Sa isang social media post, makikita na sabay-sabay na bumisita ang magkakapatid na Duterte sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine sa International Criminal Court. Matapos ang kanilang pagbisita, nagpaunlak ang Vice Presidente ng interview kung saan nabanggit niya ang kanyang pagsang-ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. Idiniin ni VP Duterte na dapat mas malalim ang investigasyon at hindi lang nakabatay sa kung ano ang nakasaad sa Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Kailangan aniya na hanapin at ilantad ang mga dummy o mga taong ginagamit ng mga opisyal para itago ang kanilang mga yaman. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Kaugnay naman ng mga anomalya sa flood control projects, binanggit ni VP Sara na mahalagang panagutin ang mga opisyal at kontratista na sangkot sa ghost projects maging sa substandard projects. Aga, idinagdag din ng pangalawang Pangulo na kung seryoso ang kasalukuyang administrasyon ngayon ay hindi lang dapat yung mga flood control projects ang maimbestigahan, kundi maging yung ibang mga proyekto ng gobyerno para madiscover din yung mga nangyayaring korupsyon sa mga ito. Ayan po na update, balik sa inyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Dumalo sa pagdinig kahapon ng Committee on Public Order and Safety ang ilang opisyal ng National Police Commission o NAPOLCOM. Dito, inilatag nila ang kanilang programa, plano at legislative priorities kabilang na ang kaugnay ng pag-iimbestiga sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Nagbabalik si Jed Neresina. Inihayag ng National Police Commission o NAPOLCOM kahapon sa isang committee hearing sa Kamara na nagsasagawa sila ng targeted investigation sa extrajudicial killings o EJ case na naganap noong panahon ng nakaraang administrasyon. Tiniyak ni Atty. Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM, kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno na bagamat hindi pa ito'y sinasa publiko, nagsasagawa na sila ng kanilang investigasyon. Gayunpaman tumanggi si Atty. Calinisan na magbigay ng karagdagang detalye. Mr. Chair, we're actually doing a targeted investigation on the EJ case, Mr. Chair. We have not announced it, but we are doing our homework. So it is ongoing, Mr. Chair. Ang pag-amin ng NAPOLCOM ay kasunod ng pagkwestiyon ni Representative Jokno kung bakit patuloy itinago ng Philippine National Police o PNP ang mga dokumento sa EJ case mula sa Commission on Human Rights o CHR. Kaugnay nito sinabi ni Atty. Calinisan na nagkaroon na sila ng diskusyon sa dating PNP chief na si Police General Nicolas Torre III. From what I've gathered, Mr. Chair, we had a talk with the previous leadership of the PNP. In fact, I was there alongside Representative De Lima. And the direction right now is to actually provide access to investigative bodies because that should be the course of things.
Ngayon ay umaasa sila sa bagong hepe ng PNP na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na may pagpapatuloy ito. Hopefully with the new Chief PNP and of course with the National Police Commission who is currently investigating the case, he will get somewhere, Mr. Chair. Jed Meresina,